Okay guys, let's start na tayo sa problem natin regarding Carnot cycle. Okay, so babasahin ko yung problem regarding this Carnot cycle problem. So here, the working substance for the Carnot cycle is 8 pounds of air. The volume at the beginning of isothermal expansion is 9 cubic foot and the pressure is 300 psi. The ratio of the expansion during the addition of heat is 2 and the temperature of cold body is 90 degrees Fahrenheit. Find the QA, QR, volume 3, pressure 3, volume 4, pressure 4, pressure mean, the ratio of expansion during the isentropic process, and the overall ratio of the compression. So, from here, palabasin natin itong mga sagot na to. So, by using the derivation of the Carnot cycle. Okay? So, take a look on this problem and then just see the answer, and then after that I will provide the solution on this kind of problem. Okay, so let's start now. Okay, so sinulat ko na yung mga given. Wala na kasi tayong papel kaya ganito na lang, pagpasensyahan nyo na. So ang natin, ang given natin is 8 pounds of air, and then volume is 9 cubic feet, and then 300 psi. Then at this temperature 3, kasi sabi cold body temperature, so ito yun 90 degrees or equal sa T4, kasi nga dito sa TS diagram natin equal yung T3 sa T4. Okay, and then nagbigay ng RE or the ratio of expansion during the heat addition. Okay, so heat addition dito lang gagaling yun, tama? Sa heat addition or what we call yung work in natin, tama? Work in, so ito rin yun, di ba? Q in, dito lang nangyayari yun. Okay, yung ratio na yan. Okay, so simulan natin yung QA. So from that QA, okay, so alam naman natin ang formula ng QA natin. So kung i-derive natin yan, it will come from the, so ito, di ba? Closed system yan. Ang nangyayari is closed system. So from here, gagamitin natin yung equation of non-flow work energy equation. So non-flow work energy equation. So from this equation, alam naman natin na ang Q is equal sa delta U plus work non-flow. Okay? O dyan siya na na-derive yan, di ba? By using energy balance. So from here, itong Q natin, Q will be equal sa work net. Tama? Work net. Bakit? Bakit naging equal? Kasi, itong U natin, di ba, since ito ay constant temperature, so, pag constant temperature, so therefore, T2 is equal sa T1, and then here, ang temperature mo, di ba, ang formula na ito is MCB delta T. So, from this delta T, so, ang mangyayari is magka-cancel yan. Tama? So, therefore, ito ay 0. Okay? So, that's why, equal yan. Or, alam naman natin yung formula ng work non-flow, which is equal sa PDB, tama? Integral, then, madiderive natin yan. Equal yan sa P1, B1, MR, ito mali. ln of B2, B1. Okay? Or, MRT1, ln of B2, B1. So, dyan natin siya pwedeng i-derive, diba? So, kunin natin yung value. So, since may given na tayong, may given na, gamitin na natin tong given na to. So, QA will be equal sa, ano yung P natin? 300 PSI, diba? So, lagay mo yung 300 PSI. Okay? Or pounds, inches square. Then, from here, multiply mo yan ng, kasi ito cubic feet. So, multiply mo ng 144 cubic inches square over 1 feet square. Okay? Multiply natin by yung 9 cubic feet. Okay? Feet cube. Okay? Then multiply natin sa ln of, wherein yung B2 over B1 mo, equal din dito, tama? Yan din yun, di ba? Kasi yung expansion ratio natin, dito siya nanggaling. Okay? Malaking volume over maliit na volume. Okay? So, therefore, times 2 yan. Okay? So, ilan yan? So, from here, 300. 300, lagay natin 300. Then, 144
then 9 times ln of 2. So, ilan yan? But, in this case, may mapapansin kayo, so ito ay cancel, and then ito maka-cancel. So, matitira feet dito. So, here, pounds foot. So, pounds foot yan. Kung pounds foot ang natin, given natin, so i-divide natin to ng kabuuan ng, so ito nakamultiply yan dito baka isipin nyo, hindi yan nakamultiply. Then, 778 foot pounds per BTU. Okay? So, ito magka-cancel to, cancel. Ito, cancel din, cancel. Then, maangat si BTU. Tama? Maangat si BTU. Therefore, QA will be equal sa, so i-calculate natin dito, then yan natin dito, then over 778. Therefore, ang sagot is 346.4. Gawin natin 0.4 na lang, BTU. Okay? So, okay na ba? Okay, next is si QR. So, tapos na tayo dito. Next is QR. So, paano natin kukumpitin si QR? So, alam naman natin ang gagaling yung QR dito banda. Tama? Or, dito banda. Sa portion na to. Tama? Ito. So, from here, palitan lang natin yan ng mga value. Okay? So, since yan yun, so QR is equal sa absolute value ng negative ng, ng P3, B3, and then ln of B malaki. So, since ito ay malaki, over, so B4, B3. Okay? Or, MRT3. Tama? MRT3. Kasi meron tayong T3 dito. Gamitin natin T3. And then, ln of B4 over B3. Okay. Bakit ganito ang nangyari? Kasi ito yung final. Tama? Final is 4. Okay. So, igawin na natin. So, ito, negative, absolute value, negative. So, ang mga substitute natin yung value. So, alam naman natin ang relationship neto. Diba? Na-compute na natin. So, from this relationship, itong relationship na yan, B2 over B1 is equal sa kabaligtaran na ito. B3 over B4. Tama ba yung relationship natin? Baka mali yata eh. Mali ata yan. Brad, mali. So, ito, gawin natin, di baligtad pala. B4 dapat yan, B4 over B3. Okay? Okay? So, ito, tingin ko may doubt ako dito, hindi yan ganyan. Okay? So, ang relationship niyan, B3 over B4. Tama? B3 over B4. Okay, bakit magiging ganyan? B3 over B4. Okay, so, ito yun. B3 over B4. So, ang mangyayari dito, so, since ito ay mababaligtad, so, ang mangyayari dyan, magkakaroon ka ng QR is equal sa negative. Okay? Negative. Kung since ibabaligtad natin, so, MR T3, then ln of B3. So, ayan, so, since absolute value ka, tapos may negative ka dito. So, gawin na natin negative yan. Okay? So, magkakaroon tayo ng heat rejection na na B3. Wherein, etong natin is equal sa ln of 2. Tama? So, therefore, ito ay ilan to? Mass natin is 8 pounds. 8 pounds mass. And then, R natin is 53.34. Yan yung R ng air. Okay, yung gas constant ng air, which is equal sa pound force, feet, over pound mass, then Rankine. Then, multiply natin sa T3. T3 is equal sa 90 kasi given tayo dito, tama? Okay, so, ayan, hindi na nakita. So, 90 plus 460. Okay, 460 Rankine. And then, ln of 2. So, from here, okay, isolve natin to. So, ilan yan? So, natin. Okay. So, 8. Lagay natin dito. 8 times 53.34 times 990 plus 460. Then, add natin sa, multiply na sa ln of 2. But, ito ay naka-pounds. Tatandaan
BT yung hinahanap natin. So, ito magka-cancel, cancel. Ito, so BT, pounds foot ang matitira. So, therefore, divide pa natin yan ng 778. Okay, conversion into BTU. Okay, then, BTU na to. So, okay. From here, divide natin to ng 778. Okay. So, therefore, ang sagot, so, ito ay since negative, so, may negative ka dyan. So, therefore, ito ay negative 209. Okay, negative 209.1 or 0.09. Okay, BTU. Okay, 0.01 pala. 0.01 para exact. 0.01. So, 1 BTU. 0.1 BTU. So, ayan na yung Q ano natin. So, wala na ulit papel. So, ang hinahanap naman natin is si B3. So, paano natin sasolve si B3? Okay. So, si B3, pwede natin siya ma-compute by using the, okay, gamitin natin yung QR. Tama? Pwede ba natin kunin si QR? Okay. So, gamitin natin. Okay. So, number ano tayo? Letter C pala. Letter C ang hinahanap is yung, ano natin? Volume 3. So, pwede natin itong kunin sa using QR. Okay? Alam natin formula ng QR. QR is equal sa negative of MRT3. Okay? So, meron na tayo na itong mga given na to. Okay? And then, ln of B4. Okay? B4 over B3. Okay, ano siya? Naka-divide. And then, after that, kunin mo natin yung value ng, ano natin? Value ng, okay, so, ito meron na tayo B3 lang hinahanap. Itong B4 hindi natin alam kung paano siya, yung tirada. So, gawin natin, punta tayo doon ulit sa relationship. B2, B1 is equal sa, B3, then B4. Tama? Yan yung relationship natin. So, therefore, equate natin yung B4 is equal sa B3, then, multiply natin by, ito magkakaroon ka ng so, ito, ayun, nawala na. So, here, B4, punta mo doon, ito mapunta, so, B1 over B2. So, therefore, magkakaroon ka ng B3 multiplied by 1 over RE. Okay? Kasi ito, di ba, kabaligtaran to ng RE. Okay? So, ilagay natin to, expand natin siya. So, therefore, negative of MRT3, then ln of, palitan natin to ng, so, B3, then 1 over RE, then B3. Pero, mangyayari, magka-cancel si B3. Tama? Magka-cancel. So, wala na tayong masasagutan. Meron pa pala. Wait lang. So, here. Okay, cancel yan. Okay na, ha? Cancel na siya. Then, itong MRT, pwede ba natin itong palitan ng P3? P3, negative of P3, B3, ln of, okay, 1 over RE na siya. Okay? So, ito, QR yan. So, therefore, QR is equal sa negative of P3, B3, then ln of RE, 1 over RE. Okay. So, itong B3 natin hinahanap, okay? Ito naman si P3. So, paano si P3? Okay. So, from the, so, alam na natin constant temperature at 0.1 to 0.2. So, P1 is equal sa B1. B1 ba? Okay, B1, B2. Okay? So, ganyan, raise sa K. Okay? So, therefore, ano ba to? Itong B1 sa B2 mo. So, kabaligtaran yan ng 1 over RE. Tama? 1 over RE raise sa K. Or, therefore, P2 will be equal sa P1 and then 1 over RE raise sa K. Okay? So, ang mangyayari, itong P2 sa P1. So, alam naman natin yung state at the state 2 to 3. So, ito constant entropy, tama ba? So, magkakaroon ka ng P3
P2 is equal sa P, gawin natin, ano na lang, magkakaroon ka ng, wala pa to, hindi siya naka-raise sa K. Okay? Constant temperature tayo. Okay? So, nakaganyan lang. Ito, dito ka magkakaroon ng raise. Okay? So, ito ay B2 na. Kabaligtaran siya. So, B2, B3. Okay. So, ito, ano ba tong B2 over B3 natin? Yan yung tinatawag na, ano natin, yung compression ratio ba yan? Compression ratio. So, lagay natin dito. So, compression ratio. Okay. So, P2, then P2, B3. Okay. So, ito, therefore, magkakaroon ka ng P3 is equal sa P2 multiplied by, ito, kabaligtaran to ng RK. Kasi, di ba, ito yung ano natin. Ito yan, di ba? Yung ano, so, malaking volume over maliit na volume. So, ito kabaligtaran. Therefore, 1 over RK. Pero naka-raise sa K yan. Okay? And then, final natin. Therefore, P1 over RE over RK raise sa K. Okay? So, ito yung value ng P3 mo. Okay. So, from this point, okay. So, makukuha ba natin yung RE? Pwede ba natin makuha yung RE? So, ano lang muna. Using, ano tayo? Okay. So, makukuha natin yan using the, tawag doon na, temperature. Okay. So, alam naman natin yung temperature natin sa T1. So, T1 natin. Kunin mo natin yung T1. So, P1, B1 is equal sa MR T1. Tama? So, compute natin ito sa T1. So, T1 will be equal sa, ito 50, tama ba? So, ilan ba to? Yung given natin dito, 300 PSI. Pounds, foot inches. Then, multiply natin ito sa B1. B1 will be 9 cubic feet. Okay? Then, 144. Okay? So, ibang technique yung ginamit natin. Then, equal sa 8. Then, 53.34. Then, T1. Okay? So, T1 natin. Okay. So, lagay natin dito. So, naka-run kayo dapat. Okay. Then, 9 plus 144. So, ito naka-ano to, inches square. Then, per feet square. Okay. Then, 8 multiplied by 53.34. Then, x. Okay. So, therefore, ang ano natin, T1 natin is 91.13. And then, after that, efficiency will be equal sa T1 minus T2 over, T3 pala, over T1. Okay? So, from here, equate natin siya sa 1 minus 1 over RK raised sa K minus 1. Okay? So, ito yung pinaka-formula natin, di ba? Tama ba? Equate yan, di ba? So, itong RK na to, yan sa substitute natin yan dito. Okay. So, ito, given na to, so save natin to sa A, yung T1 natin. And then, yung T3 natin will be equal sa 90 plus 460. Okay, so 520. And then, gawin natin is 1 minus, ito, sinimplify ko na to. So, dinivide natin by 1. So, T3 will be equal sa B, then A is equal sa, so ito, equate mo dito. So, 1 minus, equate natin dito. Okay? So, 1 minus 1, tapos X raised sa, anong K ng air? So, 1.4 minus 1, so 0.4 na lang. Therefore, mahanap natin si K, RK. Okay, medyo matagal nga lang. Okay, nakuha ko na yung RK ko. Yung RK is 3.57. So, save natin sa C. Okay, so therefore, RK will be equal sa 3.53. Okay, 3.53. Yan yung compression natin. Okay, so, ang nangyayari, so, makukuha mo na agad si P3. P3 will be equal sa P1, which is equal, P1 natin sa 300 PSI, di ba? 300 PSI, over RE, which is equal sa 2.
And then, RK natin is 3.53 raised sa K, 1.4. So, therefore, makukuha na natin agad si P3. So, mabilisan lang, di ba? P3 agad yung makuha natin. Okay? Raised sa 1.4. Therefore, ang sagot is 25.65. P3 will be equal sa 25.65. Okay? PSI. Okay. So, ito, nakuha na natin to. To be exact, lagay natin dito C. Okay? So, C. Okay. So, ito yan. So, dapat ito yung value. Pero, sige. Ano natin? 3 ano na lang, 53. Okay? So, save natin to sa D. Okay? Pressure 3 to. So, here, ito yung hinahanap natin, di ba? So, negative of, negative of P3, which is equal sa 25.65 PSI. Okay? Then, multiply natin to into 144. Tama? 144. Kasi ito naka-pounds inch yan. Tama? Square. Then, ito, inches square. Pagka-cancel yan. So, put square. Then, ito, B3 yung hinahanap. So, B3. Okay? Multiplied by ln of 1 over 2. Tama? RE. So, 1 over 2 or RE. So, equate natin to sa 200. So, lagay natin dito. Equate natin to sa yung nakuha natin kanina. Negative 209.09. Okay. So, from here, i-substitute na natin mga value. So, computing ko na. So, ito muna. QR. So, QR will be equal sa negative 209.09 or 1 na lang. Lagay natin 1. And ito, naka-BTU to. So, since ito naka-BTU, so, dapat ito naka-BTU din. Diba? Naka-BTU din dapat to. So, lagay natin negative 25.65 PSI, then 144, and then equal sa X, then ln of 1/2. So, 0.5 na lang natin. 0.5 over 7780. Tama? Para maging BTU. Therefore, ang lalabas dyan, dapat naka-cubic foot. So, ito, wala na pala negative to kasi lumabas na yung negative. So, yan. So, wala naman negative na volume. So, therefore, ang B3 natin, B3. Okay? Kung mapapansin nyo, B3 will be equal sa ito, 63.54 cubic feet. Okay. So, nasolve na natin lahat. Diba? Okay. So, from here, na-compute na natin to, B3. So, therefore, mako-compute natin si B4. Okay? So, from here, from this relationship, B2, B1 is equal sa B3, B4. So, therefore, B4 will be equal sa B1, B3 over B2. So, alam naman natin tong anong formula to? Kabaliktaran ng RE, di ba? Kabaliktaran ng RE to. So, 1 over RE, then B3, which is equal sa, nakuha natin is 65. 65.54. Okay? Cubic feet. Okay, so, ito ay 2 yan. So, half lang pala siya. Half lang pala. Therefore, 31. 31.77 ang ano natin. 31.77 na nakuha natin, ha? Okay? So, tama ba yung ano natin? Okay? So, medyo ano siya, medyo lapit naman. Okay? So, cubic feet. Okay? So, ayan yung B4 natin. How about naman si si P4? Si P4 naman, ang pagkuha niyan is based dun sa 0.1 saka 0.4. Tama? At 0.1, 0.4 to 0.1. Yung pagbalik na. Doon natin siya pwede makuha. So, P4. So, since ito ay constant, constant entropy. Tama? So, P4 will be equal sa P1 and then raise sa okay. So, ganyan natin. And then, P1, B4. Okay? Then, raise sa K. Okay? So, ganyan siya. So, lagay natin dito, P4 will be equal sa P1 and then
P4, P4. Okay? P1, P4. So, alam naman natin yung value nito. Alam ba natin yung value? So, alam natin sa relationship niyan. Relationship ng ano natin. So, pwede ba natin gawin ganito? So, ito kasi equal din to sa ano. So, nakuha naman natin yung B1. Nakuha din natin B4. So, alam naman natin to 150 to. Tama? PSI. Okay? Yan yung P1 natin. Ay, hindi. Ba't 150? 300 pala. Yung P2 yun. Okay, so 300 PSI multiplied by P1 which is 9 cubic feet over B4 which is 31.77. Okay, so therefore makukuha natin dyan 300 divide 31.77, 9 cubic feet. So, lumalabas is, hindi, may ano pa pala yan, naka-raise sa K pa pala to. Naka-raise sa K, so therefore 1.4. Raise natin to sa ano to. Baligtad pala. Mali. Okay. Lagyan na lang natin dyan 300, then 9, then 3, 4. Okay. Raise sa 1.4. So, therefore, lumalabas is P4 will be equal sa P1 51, 31. Okay. Ano siya? Oh, cubic, ba't cubic foot? Hindi cubic foot. PSI. Okay? So, ito yung, ano natin, yung P4 natin. Okay, and that P4, di ba, may P4 tayong hinahanap. P4 ba ang hinahanap natin? Okay, so, hinahanap naman is yung pressure mean. Okay, so, in that pressure mean, makukuha natin yan using the shortcut. Okay? So, shortcut. Shortcut na lang gamitin natin. So, okay. Pressure mean will be equal, kung natatandaan, dinerive natin. So, P1 multiplied. Bakit ganito? So, P1 multiplied by ln of RE plus ln of, ano siya? Okay, ln of, lagay natin dito is RK raised sa 1 minus K. And then, ln of 1 over RE. So, multiply yan. Nakamultiply yan dalawang yan. Over RE, then RK raised sa 1. Okay? Or 1 na lang, minus 1. Okay? So, therefore, ano yung P natin? 300 PSI. Okay? Then, ln of RE. Ano yung RE natin? 2 plus ln of RK. Ano yung RK natin? Equivalent sa, yung nakuha natin kanina. Ito, 3.53. So, 3.53 raised sa, ano natin, 1 minus K. K ng air, 1.4. Then, ln ng 1 over 2. Okay? Over RE 2. Then, 3.53 minus 1. So, therefore, kuha na natin si pressure mean. Mabilisan lang, di ba? Okay? Okay, so lagay mo 300 PSI, then 300 PSI, then ln of 2 plus ln of 3.53 raised sa 1 minus 1.4, then multiplied by ln of 0.5, then 2 times 3.53. Then, lagyan natin yan ng ano, parenthesis, para hindi magkaanuan, minus 1. So, therefore, syntax error. Okay. So, ito ay syntax error daw. So, yan. Okay. What syntax error? Okay. So, lumalabas is, parang may mali tayo. Ulitin ko nga. So, 300. So, ito lang muna mga ln. Okay. So, ln of 2 plus ln of 3.53. So, bakit nagkamali? Okay. So, ln of 0.5. Okay, nagkaroon ng syntax error. 2 times, okay, 3.53. Okay. Minus 1. What syntax error? Okay. Nawawala yung ano ko. Okay. So, ito, times yung ano natin, which is equal sa 300.
Okay, so here, lumalabas is 13.59. 13.59 lumalabas. So, here, mali yung equation natin dito. Walang ln yan. So, walang ln yan, di ba? So, derive natin, walang ln. So, ln of RE lang. Then, RK raised to 1 minus K. Then, ln of RE dito. Okay? So, kung makukompute mo yan, 13.659 or 59 PSI. So, sakto, di ba? Okay? Then, after that, yung ano naman, hinahanap is yung ratio ng expansion process. Okay? In isentropic process. Okay? Ratio niyan. So, therefore, yung hinahanap is RE. RE, tama? R is expansion. So, ito yun. Tama? So, from B3 to B2. Okay? B3 to B2. So, ano ba yung B3 to B2 natin? So, computed ba natin yung B2? Na-compute ba natin yung B2? So, from here, yung B2 will be equal sa, diba, okay. So, computein natin, B2, B1. Okay, computein natin. So, equivalent yan sa RE, diba? Diba, meron tayong ratio which is equal sa B3 over B2, wherein, yung ratio natin dito ng B2, B1, B3 over B4, wherein pag ito, binaba mo to, so B2, B4 over B1 is equal sa B3 over B2. So, equivalent yan dito. So, therefore, meron kang na-compute na B4, which is 31.77. Ito yung B4 mo, di ba? Okay? So, B4 will be equal sa 31.77 over B2. Over B1, which is 9 cubic feet. Tama? Cubic feet. Ito, cubic feet din to. So, ilan yan? Pag mo, so 31 minus 77 over 9. So, 3.53. Yun yan din yung RK natin. Tama? So, compression. Kaya meron tayong compression ratio. Okay? So, parehas na. Kuha na. Okay? And then, next is the overall. So, pag sinabing overall, ito yon yung kabuuan dito. Mula dito hanggang dito. Okay? So, parang sinasabi, yan yung volume displacement, di ba? Pero, yung malaking volume over maliit na volume, pinakamaliit na volume initial. So, here, lagay natin dito is RO. So, RO, lagay natin. Hindi na makita. So, RO is equal sa B3 over B1. So, na-compute naman natin B3. B3 can be, So, pwede ba natin itong i-ratio? Okay. So, from here, pwede ba natin gawing B3, tapos multiply natin sa multiply natin sa B2, then multiply natin ito sa B3, tama? B3 over, B2 over B1. So, from here, makakakuha ka ng ratio. Ito yon, di ba? RE. So, RE, di ba? Ito, B3 over B2, ito na yon, di ba? So, 3 RK, tama? Multiply sa B1 over B2, B2 over B1, equivalent yan saan? Equivalent saan? So, equivalent sa RE. So, pag multiply mo lang yan, 3.53 multiplied by 2, so, ilan yan? Times 2 natin to. Therefore, meron tayong RO will be equal sa 7.06. Okay? Yan yung overall, natin, yung compression ratio. Okay? So, okay. So, solve na natin. So, in summary, ang sagot natin dito is, lagay natin, is equal sa, ito ang sagot. So, 346.4 BTU. And then, RK natin, R natin, yung rejected, is negative 209. And then, B3, kung makukompute natin, saan na ba yun? Ito. So, B3, nag-arrive muna tayo, nakuha mo natin si P3. P3 will be equal ito, 25. So, correct tayo. Okay, malapit siya.
Ito naman, 65 point, ano ka, 54. May 57 nandun. Okay lang, walang problema. And then, next is the P4. So, P4 natin, saan na yung P4 natin? P4 natin equal sa 51.31. So, sobra masyado. Pero, malapit na siya. And then, here, 31.77. But here, 31.79. So, malapit din. Okay. Then, next is the PMI, pressure mean. So, pressure mean will be equal ito. Tama? Ito lang yung ginamit natin formula, okay? Okay? Then, next is the RE. Ito yung RE natin, ito yung RO. So, that's all. And then, next question is all about Carnot ulit. Okay? Next number is number 2. A gaseous nitrogen actuate a Carnot power cycle in which the respective volume of the four corner of four cycle is starting to beginning at isothermal expansion. So, meron kang volume 1, may volume 2 ka, may volume 3 ka, may volume 4 ka. So, hindi ko na babasahin. Basahin nyo na lang yan. And then, the cycle received 21.1 kilojoules of heat. Determine the work and the mean effective pressure or the pressure mean. So, from here, yan ngayon sinasabi ko sa inyo, volume lang yung given, tapos may QA ka. So, from here, makukompute mo yan. Okay? So, paano natin kukumputin yan? So, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya kinocompute at paano ang diskarte dito. Okay? So, let's start now. Okay? So, solve natin yung problem. So, ito yung mga given. May given siya mga volume. Volume 1, volume 2, volume 3, hanggang 4. So, nagbigay din ng Q added. Ang sabi kasi is receive, naka-receive daw siya ng heat. So, therefore, kung nakaka-receive ka ng heat, so, yun yung Q added. Okay? So, hinahanap naman is yung work net. Tama? Work net and then pressure mean. Okay. From this problem, so, makikita naman natin yung graph niya. So, here, ito yung volume 1. So, ibig sabihin, nag-expand, okay? And then after that, tumaas yung temperature kasi nag-isentropic compression na siya eh. Compression, but expansion na nangyari. Hindi, dito pala, isentropic compression, expansion pala, expansion. Then here, nagkaroon ng compression, then compression again here. So, ito yung given. So, solve natin yung work net natin. So, alam naman natin na ito kasi QA ang given. So, from this QA, pwede natin makompute yung work net. Okay. So, nasa natin siya kukunin. Siyempre, sa efficiency. So, alam yung formula ng efficiency. Efficiency is equal sa work net over Q net. Oh, meron na tayo niyan. Okay, meron na tayo. Walang problema. Pero, saan ba equal si E natin? Diba? Pwede rin siya equal sa 1 minus T3 over T1. Okay, but how? Okay, paano natin yung makukompute? Okay, so, ito naman ay equal sa, okay, so itong T3 natin, diba, equal yan dito, kung pupunta ka dito sa diba, 0.1, 0.2, 0.3. So, ito, pwede mong gamitin yung isentropic, tama? So, from here, T3 will be equal sa T2 and then multiply natin sa B1, B2, B3 raised sa K minus 1, tama? Okay, so from that case, okay, so pwede ba natin ito kasi, di ba T1 will be equal sa T1 equal sa T2, tama? So, pwede natin palang palitan to. So, 1 minus T3 over T2. Okay. So, pwede na tong maging ganyan. Okay. So, 1 minus B2, B3. Okay. Then, K minus 1. Alam naman natin na ito ay equal sa expansion. Tama? Expansion. Volume na maliit. Okay, lagay natin dito, volume na malaki over volume na maliit, which is equal sa RE, tama? REC, RES, wala? Tama? Sa, siya, isentropic constant. So, therefore,
B3 over B, expansion siya. So, 2. Wherein, itong point na to, isentropic na yan, saka isentropic na to, okay? So, ito pala ay isentropic. So, ito, temperature. So, from here, from point 4 to point 1, from here to here, malaki na, na volume, over maliit na volume. So, equivalent yan dito. So, RE, so, lagay natin dito, RE, siya? RC pala, RCS is equal sa B4 over B1. So, therefore, ito pala ay pwede nating gawin siyang B4 over B1. Tama? So, baligtarin nga natin. So, pwede ka nating baligtarin. So, therefore, 1 minus, ito magkakaroon ka ng B4 over B1. Tama? Pero, baligtad. So, since baligtad kasi ito kasi, naka 1 over B3 over B2. Tama? Raise sa K minus 1. Okay? So, ito, hindi ganyan yan. So, ang mangyayari, 1 minus, ito ay magiging, So, since binaligtad natin, ginawang 1 over B3 over B2, so binaligtad natin, para makuha natin yung relationship na to, kasi equal to, di ba? Equal yung relationship na yan. So, K minus 1. So, ito, efficiency will become 1 minus 1 over B3 over B2 na nakaraise sa K. Okay? Okay, so therefore, 1 minus 1 over B4, so magkakaroon ka ng B4 over B1 raise sa K minus 1. Or, E is equal sa 1 minus 1 over, Diba RK yan? So, RK raise sa K minus 1. Okay, kaya dyan siya na-derive. Okay? So, from here, ito na yan. Diba, na-derive na natin. So, E is equal sa 1 minus 1 over RK raise sa K minus 1 is equal sa work net over QNet, QA. Okay? So, from here, ano tong value na ito? Value ng RK natin. RK will be equivalent sa B4 over B1. Okay? So, ano ba yung B4 natin? Ito, di ba? 150. 157. Ito naman, B1 natin, 100, 110. So, pwede natin substitute. So, 1 minus 1 over, so, lagay natin dito. Expand lang natin. So, RK will be equivalent dito, diba? So, 57.73 liters over 10.10 liters. Okay, raise sa K. Ano yung K natin? K ng nitrogen. Tatandaan, pag K ng nitrogen, lapit yan sa hangin. So, therefore, kung lapit yan, 3.99 minus 1. Okay? Equivalent yan sa work net over QA, which is 21.1 kilojoules. So, therefore, makukumpute na natin to. So, work net will be equivalent sa, okay, so solve na lang natin. So, 1 minus 1 over 57.73 over 100.1 na naka-raise sa 0.4, 0.399. Okay, 1.399 minus 1. So, gagawin natin ganyan. Then, x. Okay, or multiply na lang natin dito. Huwag na natin kasi transpose na lang natin. Okay? So, 21.1. So, Q net is equal sa 14.05. Therefore, sagot. Okay? Sagot na siya. Direkta. Okay. Solve. So, next, so, solve naman natin si pressure mean. Okay. So, from that pressure mean, alam naman natin ang formula natin. So, ang formula natin, na-derive na natin, tama? So, pressure mean will be equal sa P1. Okay? So, P1. Okay, then, multiply natin sa, anong mangyayari? Okay, so, ln of RE
multiplied by plus RK raised sa 1 minus K, then ln of 1 over RE over RK, then RE minus 1. But, may problema tayo. Saan kukunin to si pressure 1? Okay? Saan natin kukunin yan? Problema tayo bigla. So, from here, QA, alam naman natin yung QA, di ba? Given yung QA. So, QA is equal sa P1, B1, ln of B2, B3, B1. Okay? Solve. Solve na siya. So, from here, okay, may corona tayo. And then here, 21.1 kilojoules. Ito na naman, lagay mo X, di ba? P1. P1 yan. And then B1, 110.1. So, liters. So, divide mo ng 1,000. Kasi nga, para maging cubic meter. So, liters. Okay? Per cubic meter. Then, multiply natin sa ln of B2, which is equal sa 14. Tama? 14.53 over 110.10. Okay? 100 tuloy. 10.10. Okay? Okay, so solve na natin simultaneously. So, 21.1. Divide lang natin. And then, ito, pasok natin doon. So, times 1,000. Divide 10.10. Then, divide natin sa ln of 15. Mali. 14.53. Then, 10.10. Okay? Kakamali na. Okay? So, therefore, ang P1 natin, or X, will be equal sa 5744.35 kilopascal. Okay? So, kilopascal yan. Okay? So, paano gagawin natin yan? So, P min is equal sa nakuha natin. So, save natin ito sa A, ha? Save natin sa A to. Okay, na-save ko na sa A. And then, lagay natin dito, 44.35. Then, ln of, ano ba yung RE natin? RE. So, RE will be equal sa 14.53 over 10.10. So, therefore, lumalabas ito. So, save na lang natin ito sa B. Okay? So, lagay natin dito 14.53 over 10.10. Then, plus RK. RK natin, nakuha natin to. RK will be equivalent sa 157, which is B. Ito, equivalent to sa B4, di ba? B4 over B1. So, lagay natin dito 73 over 10.10. Okay, raise sa 1 minus 1.399. Okay, tatandaan na 1.399. Then, ln of, okay, so baliktarin na natin, 10.10 over, kabaliktaran naman siya, di ba? 14.53. Okay? Over RE, which is equal sa, RE will be equivalent sa, o lagay na lang natin dito, RK, 57.73 over 110, 10.10. Then, ito naman si RE. So, 14.53 over 10.10. Okay? Tama ba? Tama ba ang ano natin? 10.10. So, ito ay B1, B1, B2, RE. So, lagay natin dito. Okay? So, pasok na natin. So, ito yung B, yan yung RE natin. RE yan, ha? So, itong 57, pasok mo natin 57.73 over 10.10. Okay? So, ito, pasok natin to sa D. Okay? Sa C na lang, sa C. Kasi para hindi malito, so, pasok natin sa C. Okay, ayan, okay na. So, from here, magkakaroon ka ng equation na A, which is equal sa 500, ito, 5,744.35. Okay, A, multiplied by ito. Itong ano natin, ln of B, which is equivalent sa, ano yung B natin? Okay, equivalent yan sa, 1.43. Okay, plus RK, which is sinave natin sa C, raised sa 1 minus 1.399. And then, multiply natin sa
ln ng, sa baba, yan, ln ng 1 over b. Tama? 1 over b. Kasi RE yan, di ba? RE yung b natin. And then, lagay natin b multiplied by c minus 1. So, therefore, ang lumalabas na sagot natin ay 10 point, mali. So, kasi sinakasakto kasi yung given natin, pero kung ano yan, okay, pressure mean will be equal sa 64.81. Or, kung iaano mo yan, i-round off mo yan, magkakaroon ka ng 64.91. Okay? kPa. Okay? Alternative solution. Bukod dito, kung hindi mo siya na-derive. Okay, so ganito lang yan. So, P min is equal sa work net. May work net ka na, di ba? BD, which is BD equivalent sa B3 minus B1. Okay, so solve na siya. Solve na. Kung kung halimbawa, alam mo na agad yung mga values, so solve na agad siya. So, 14.05 kilojoules. Lagay mo dito, kilojoules. And then B3. B3 will be equivalent dito. Tama? Here. Okay, so 223.54 liters. So, liters yan. Lagay na natin liters. So, ito, B1. So, 10.10. Okay, naka-liters yan. So, divide natin by 1,000 liters o per cubic meter. Okay? So, from here, pag itong kilojoules, inano natin sa, kasi ito kilojoules, kilonewton, meter. Okay. Pag ito, inangat natin yan doon, so, ang magiging, siya? Magkakaroon siya ng kilopascal. Tama? Kilonewton per square meter. Okay. So, therefore, solve natin yan. So, 14.05, okay, over, lagay natin dito. So, 6.54 minus 10.10. Okay. Tapos, ito naman, lagay natin dito, 1,000 kasi naka-liters yan. Therefore, ang sagot is, ito, 64.91 kilopascal. Okay. So, ganun din yan. Okay. So, two-way yung pinakita kong formula. Pero, mas, ako dito, mas okay ako dito sa formula natin sa derivation. Yan yung ginagamit ko. Okay. So, solve na siya. Okay. So, next number tayo is number 3. So, number 3 tayo. Show the thermal efficiency of the Carnot cycle in the terms of isentropic compression ratio and RK is given by, okay. So, isi-show natin yan. Paano natin dinerive yan? Okay. So, solve natin. Okay. So, efficiency, paano natin ito mapuprove na ganito? Paano siya nangyaring ganito? So, 1 minus 1 over RK raised sa K minus 1. Okay. So, from the efficiency is equal sa work net. Na-derive na natin to kanina, di ba? So, work net is equal sa QA. So, linawin lang natin. Q net. So, magkakaroon ka dito ng QA minus QR over QA. Tama? So, therefore, ito magkakaroon ka ng 1 minus QR over QA. Okay. From that QR minus QA, so, alam naman natin to na equal to sa T3 delta S. Then, ito naman, T1 delta S. So, cancel. So, magkakaroon ka ng 1 minus T3 over T1. Okay. From that relationship, itong relationship na to, so, ito kasing T3, nakuha yan dun sa isentropic, constant. So, isentropic constant from 0.2 to 0.3. Okay. So, 0.2 to 0.3, ito siya, di ba? T3 is equal sa T2 equal sa in terms of volume, so, B, So, magkakaroon ka ng B2, B3 raised sa K minus 1. Tama ba? Okay. So, there's a relationship between the RE at the expansion
expansion constant entropy. And then, ito naman, ratio ng isentropic, compression, isentropic compression. So, equal yan. Ito, expansion sa compression, equal yan. So, from the expansion, makukuha mo dyan is B3 over B2. Tama? And then, there's a relationship naman dito sa compression naman. So, B4 over B1. Okay. So, ito, since ito ay B3 over B2, ay T1, so, alam naman natin itong T1 will be equal sa T2. Okay? So, pwede natin palitan yan dito. So, lagay natin E is equal sa 1 minus T3 over T2. Okay. So, 1 minus, itong T3 mo. Saan lang galing itong T3 na to? Ayan, dito siya nang galing. So, palit natin yan. So, T2, so magiging T2 na yan. T2, B3, B2, B3, raise sa K minus 1 over T2. So, cancel si T2. Matitira is 1 minus B2, B3, raise sa K minus 1. Okay, medyo mahaba lang siya. Okay, then 1 minus, eto, di ba kabaligtaran yan dito? Okay, so baligtarin natin to. Tama, baligtarin natin yan. Ito kasi, RK to. Compression kasi. Ratio compression for the isentropic. Okay? So, RK yan. Yung B4 mo is RK. So, from here, baligtarin natin to. Ito, baligtarin natin. So, kung pag binaligtad mo yan, so magkakaroon ka ng 1 minus, ay 1 over, so, baligtarin natin. So, B2, B3, over B2. Tama? Biligtad ko lang. Then, kakaroon ka dito ng K minus 1. Tama? So, ito, equivalent yan dito, di ba? So, therefore, efficiency will become 1 minus 1 over, ito, equivalent to sa B4 over B1. Wherein B1 over B4 is equal sa 1 minus 1 over RK. Raise sa K minus 1. Kaya, dyan siya na-derive. Okay? So, medyo malinaw na ha. So, ayan yung derivation natin ng efficiency. Okay? Sa Carnot cycle. Okay? Okay, that's all. Thank you guys. So, eto, meron pa palang problem. Nakalimutan ko. So, solve pala ulit natin. Wait lang. Okay, meron pa palang problem. So, number 1, a Carnot engine requires a 35 kilowatts from the hot source. So, therefore, ito yung QA. Then, the engine produces a 15. So, therefore, ito yung QNet, ay work net. Tama? And, the temperature of the heat sink is 26 degrees Celsius. The temperature of hot source is hinahanap. Okay, madali lang to. So, number 1 uli. So, lumalabas dito, ang ano natin, QA natin is 35 kilowatts. Okay? Yan yung hot source natin. And then, QR, hindi binigay. Then, work net, nagpo-produce. So, therefore, ito yung pinoproduce niya sa 15 kilowatt. And then, after that, meron siyang heat sink. So, meron kang temperature, T3 or TC, T-cold. Okay? 26 degrees Celsius. So, hinahanap is T-hot and then T1. Tama? T-hot. Okay, so efficiency will be equal sa output over input or QNet ay work net over QA is equal sa temperature ng hot minus temperature ng cold over temperature ng hot. Okay, so substitute the value 35 kilowatt over 15 kilowatt. Mali, baligtad. So 15 kilowatt to. Ito naman 35 kilowatt. Okay. Then, equal sa TH. So, TH over TH is equal sa 1 minus TC over TH. Okay, so equal yan sa 1 minus TC over TH. Wherein, si T cold natin will be equivalent sa 26 plus 273. Tama? Celsius. Para maging Kelvin. Tama? Okay. So, shift solve na lang natin yan. So, 15 over 35 is equal sa 1
or i-transpose na lang natin siya. Hindi, okay na yan. Sige. Equal sa 1 minus 273 plus 26 and then x. So, solve na natin. So, ayan, habang nag-aantay. So, ito yung temperature natin. So, itong temperature natin ng T hat, so means ito yung temperature natin in Kelvin. Okay? And then, i-minus natin ito ng 273 para maging degree Celsius. Okay, so minus 273. So, therefore, lumalabas, ang temperature niya is 250.25 degree Celsius. Okay? Okay, next number. Next number is Carnot engine number 2. A Carnot engine operate from 400 Kelvin and then 1200 Kelvin using a 0.4 kilogram of air and running a 500 RPM. The heat added during the cycle is 95.48. Determine the net power developed. Okay? So, ito, madali lang to. So, solve natin tong number 2. Okay? So, itong case na to, sa number 2, ang binigay lang is temperature. So, ina-operate siya temperature at T hat 1, 2. And then T cold is 400 Kelvin. So, lahat ng Kelvin. And then, nagbigay ng QA. On that QA is equal sa 95.48 kilojoules. So, alam naman natin yung formulang efficiency. Work net over Q net, QA, is equal sa 1 minus TC over TH. Okay. So, work net ang hinahanap natin. Therefore, work net is equal sa QA, then 1 minus TC over TH. So, substitute natin na value. So, lagay natin dito is 95.48 kilojoules. Then, 1 minus TC is 400 over 1,2. Okay? Therefore, solve na siya. Mabilisan lang, di ba? Ganyan lang ang Carnot cycle na problem. Pero, pag mga hinaluan na siya ng mga steam, so, kaya pa rin yun. Dali lang yan. Okay, so therefore, ang lumalabas na natin is equal sa net power developed. Okay, so lumalabas ito 63. So 63 kilojoules. Okay, so since ito ay kilojoules, work net Q net is equal sa 63.65 kilojoules. Okay. So, in that kilojoules, so, hinahanap yung, natin, yung power develop. So, power develop ang hinahanap. Okay? Okay? So, ito, alam naman natin sa problem, ang sabi, ito ay Q net, QA, Q added. So, means, kilojoules heat added during the cycle. So, ibig sabihin, during the cycle, ang nangyayari, nakakabuo siya ng 1 cycle in that portion. Okay? So, ito rin, 1 cycle din to. Okay? Okay, so, hinahanap is power develop. So, power develop will be equal sa, anong formula natin? 2 pi Tn. Okay. So, itong torque, unit din siya ng work, tama? Unit din siya ng work dito, which is equal sa kilonewton meter. So, from here, nakakabuo ka ng, nagkakaroon din to ng circulation, okay? So, in that work. So, nakakabuo ka ng, yung mga molecules sa babanggaan, okay? So, ang nangyayari, nakakabuo ka ng torque. So, from here, 2 pi, wherein, in one revolution ka, pero ito, hindi to magagamit tong 2 pi na to. Kasi wala ka namang okay? Hindi yan magagamit. So, ang mangyayari, ang magiging formula mo dyan, instead of this, kasi ito, sa mga shop power to. Okay? So, power is equal sa, magkakaroon ka ng work net, multiplied by
yung yung RPM natin, which is yung speed. So, RPM. Okay, RPM multiplied by RPM or equal sa work net per cycle. Tama? Ano ba yung cycle? Isang revolution yun, di ba? One cycle equivalent sa one revolution. Ito, revolution to. Okay? So, therefore, ito cancel to. Kasi, yung isang revolution, equal yan sa cycle. Okay? And then, may matitirang per minute dito. Okay? Per minute. May matitirang per minute. So, ito, i-convert mo ng 1 minute. Huwag maguguluhan, ha? And then, 60 second. So, therefore, i-substitute na natin yan dito. So, work net is 63.65 kilojoules per cycle. Or, ito na magiging cycle per minute, okay? So, lagay natin yung given, which is 500 RPM or cycle per minute. So, cancel na yan, cancel. So, ito, 500, per minute yan. So, 1, yan. So, 1 minute, equivalent sa 60. So, divide natin sa 60. So, therefore, ito siya. So, 6356 times 5 over 500 yung given, no? 500 over 60. So, therefore, ang lumalabas is 530.41. Okay, 42. So, power will be equal sa 530.41. So, ganun lang. Huwag kayong malilito diyan. So, kilowatt. So, ang sagot dito is letter A. Okay? Okay, letter A. Ito. Okay, letter A ang sagot. Ito. Then, next number is number 3. So, last two number. So, a Carnot engine uses, so, gumagamit ng nitrogen as a working medium. The heat supplied is 53 kilojoules and adiabatic expansion ratio. So, ibig sabihin, adiabatic is, so, ito yan, constant entropy. Okay, so 16 ang binigay. So, RE natin, so RK, sabihin natin RK 16. And the receiving temperature is 295 Kelvin. Determine the thermal efficiency. So, ito, basic lang, okay? So, gamitin lang natin yung RE. RE lang, huwag nyo na pa-confusein yung iba. Okay, kasi, di ba, adiabatic expansion ratio equivalent yan sa adiabatic compression ratio. Equal yan, di ba? So, therefore, parehas lang yan. Okay? So, computein natin. Okay? Okay, so, ang given, so, gagamitin lang natin yung, yung 16 lang. Pahirapan pa natin yung sarili natin. Since ito ay nitrogen, yung K lang ang poproblemahin natin. Pag K ng nitrogen, laging tatandaan, K will be equal sa 1.399. Okay? Kasi lapit yan lagi sa air. Kasi ang air natin ay composed ng oxygen saka nitrogen. Okay? So, kaya lapit yan, yung K niyan. Okay? Then, RK natin, binigay yung RK or yung ito, sa compression. Ito naman sa RE. Equivalent yan. RE, adiabatic, so C. S pala. So, from here, binigay is 16. So, ito lang gagamitin natin. Efficiency will be equal sa 1 minus 1 over RK raised sa K minus 1. So, therefore, substitute mo lang 1 minus 1 over 16 raised sa 1.399 minus 1. So, therefore, solve na siya. Okay, mabilisan lang. Then, 16 raised sa 1.399 minus 1. Therefore, ang sagot is efficiency is equal sa 0.6692 or 66.92. Okay, so from here, ang sagot is letter A. Okay, so last number tayo. Mabilisan lang, di ba? Okay, so last number. Okay, so ito muna. So ang sagot dito is letter A. 66.92. Well, nakulangan lang to eh. Okay, so from here, last number. Okay, so di makita. Okay, yan.
Nakalagay is a Carnot cycle A, B, C are connected in series, whose that the rejected from A will be the heat rejected to B, and the heat rejected from B will be added from C. Each cycle operates from 330 degrees Celsius and 400 degrees Celsius. If heat added to A is 1,000 kilowatt, find the work output of C. So, from here, computein natin siya. Okay, so tatlong Carnot cycle to. Okay? Okay, so sagutan natin siya. So, number 4 tayo. Okay, number 4. So, tatlong Carnot cycle to. Pero operates itong cycle na to at 30 degrees Celsius to 400 degrees Celsius. So, therefore, parang ganito yung drawing niya. So, from here, meron tayong Carnot cycle A. Okay? Then, it operates from 400 degrees Celsius to 100 to 30 degrees Celsius. Okay. So, ito ay connected from here. Okay? Connected from here. So, ito, meron kang Carnot cycle B. So, connected yan dito. Series yan eh. Okay? Naka-series sila. Okay? Therefore, ayan yan. Connected yan. Ito may connected ulit. So, meron ka ditong C. Okay? Connected yan dito. But here, 400 din ang operate niya. Ito naman 30. Ito 400. Ito 30. Okay? So, ganyan yung setup niya. And then, at here, binigay yung QA. Therefore, binigay yung QA 1,000 kilowatts. Okay, 1,000 kilowatts. So, after that, binigay yung operating temperature, which is pare-parehas sa lahat. Okay, kasi ka-series. So, therefore, efficiency is equal sa 1 minus yung ano mo, TC over T hat. Tama? TC over T hat. So, 1 minus TC equivalent sa 330 plus 273. So, ganyan yan, over 400 plus 273. Okay? Therefore, E will equal to, so itong efficiency na to, sa lahat yan ng Carnot cycle natin. Okay? So, 300 plus 273 plus 400 plus 273. Therefore, ito siya. So, 0.54977. Okay? So, save natin to sa A. Save ko sa A. Sinave ko sa A, ha? So, ito, sinave ko sa A. So, therefore, ito yung efficiency. And then, in that efficiency is equal sa work net over Q net, QA. Or, 1 minus QR over QA. Okay. So, from here, ang sabi, di ba, yung heat rejected from A will become the heat added from B. So, kung ano heat rejected dito, yun ay magiging heat added dito. Okay, so, compute natin si QR. So, ayan, ito, pasok mo to. Ito, nakasave sa A to. Sinave ko sa A, which is ito yung value. And then ito, 1,000. So, therefore, lagay natin dito A, then equal sa 1 minus, lagay natin 1 minus X over 1,000. So, therefore, ang QR natin is 450.22 kilowatts. Okay. Will be equal sa QA ng B. Okay. QA ng B. Okay. Equivalent yan sa QA ng B. So, ganun ulit. So, E, nakasave sa A. Then, 1 minus QR. QR naman ng C. Kasi ng B. So, napupunta dito sa C. Okay? So, lagay natin dito QAB. Okay? So, from here, ganun ulit. So, ano ko na yung QR ito. So, save natin to sa B. Okay? So, therefore, A is equal sa 1 minus QR. QR is equal sa X. Okay, nawawala. And then, lagay natin tong B. Yung B, yun yung QA mo. Ito.
Okay? Ayan, nagtanong na. Ayan, di ba? Okay, so solve natin. So therefore, QR natin or QA at C is equal sa 202.7 kilowatt. Okay. Then ito, equivalent yan sa QA dito. Sa QA sa C. Okay? So lagay natin dito. Okay, efficiency ulit is equal sa 1 minus QR ng C. QR ng C over QAC. Tama? So, from here, lagay natin dito, palitan natin ito ng C. Okay? Okay, wait. So, save natin sa C. So, 1 ay efficiency is equal sa A, and then 1 minus X over C, which is ito. Tama? So, okay. Bakit wala? Ano ba tong X? Bakit yung X ganun? Mali. 0.50. Paligtarin na natin. 1 minus 20 plus 273. Kunin ko lang yung value ulit ng A na wala. Okay? So, A is equal sa 1 minus X over C. Okay. Therefore, lumalabas na QR natin is equal sa 91.26 kilowatt. Ang tinatanong is yung work output. Ano ba yung work output? Diba? Work output is equal sa work net wherein yung QA mo minus QR. Ito yung QA natin, diba? Dito sa C, ito yung QR natin. So, pag minus mo lang yan. So, 202.7 minus 91.26. So, therefore, ang lumalabas is 11.44. Therefore, work net is 11.44. Okay? Kilowatt. So, ganyan yung pag-perform ng natin, ng tawag doon, ng Carnot cycle natin. So, napakadali lang. Basta, solve lang kayo ng solve ng problem. At the same time, makakaderive ka ng mga formula at mapabilis yung pag-solve nyo. So, yung ginagawa ko lang dito, kumbaga, nagsusulat tayo, mabagal. Pero ang ginagawa ko actually, calculan talaga ako. Hindi ako nagsusulat by, kasi kabisado ko na yung mga kabisado ko na yung, tawag doon yung way ng pagsasolve. So, tatandaan ko muna, babasahin ko muna yung problem. At the same time, pag binasa ko, saka papasok sa akin yung sequence ng pagsasolve. So, ganun din yung dapat yung aralin. So, stop na natin muna to. Then, next power cycle tayo, yung auto cycle. So, next video na lang. Okay? Then, thanks and goodbye. Good night. Okay, thank you and God bless. Okay, bye-bye.